we are going to practice a unique kind of technique that is not being demonstrated by any martial artist in the world, even the most professional grandmaster, okay, from any kind of martial art discipline. This technique is only original from the Igorot freestyle combat. Okay? So, wala pang napapanood ito sa lahat ng klase ng MMA fight. Even sa mga movies, sa mga magagaling na choreographer. Never na na-demonstrate ito. Pero napaka-effective ito, napaka-simple na technique. But very dangerous. Kaya lang, para ma-apply mo ito, kailangan sa prinsipyo ng Igorot freestyle combat or Igorot ancient combat, kailangan wala kang kinakatakutan. Okay? No fear at all. Okay? No fear to anyone, to any enemies, so that you can execute this kind of technique. Okay? So, again, pagdating sa pag-block natin, sentro ka. Pag nag-block, kailangan hindi yung ginagawa ng iba na say susuntok ka, tapos block lang na ganyan. No, it's not like that. That is not how we do. Okay? Because in the Igorot freestyle combat, the blocking technique is at the same time the striking technique. Okay? So pag nag-block ka, yan. Tak! Ganyan yan. Yan ang hindi pa mabilis yun ha. Ngayon, ito yung consequence, di ba? Nakaipit na yan dyan, di ba? Ganyan yan. So pwede ba yung ulitin yan? Tak! 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 Or dito sa mata, di ba? Tak! O dito yan. Yan. O dito. Di ba? At the same time, ito siya. Diba? Pag nagganyan mo siya, di ba? And then, dito agad yan, right? Babagsak ang ganyan, dito, elbow na yan. Elbow. Or, pwede mo nang iganon, di ba? Yan, pwede mo nang baliin yung neck, and then, atakan mo yan, di ba? Pwede mong baliin yan, pwede mong baliin din ito. So, yan ang pwede mong gawin. O, nahihilo ka na. So, paano ito? Bibilisan natin para mas maganda. Di ba? Yan. See? Tama? Ganyan yan. Another version. Here's another version. Pag ganyan. Okay, pagbilis. Sorry. Sige. Yan. See? Pwede mong baliin ito. Baliin mo yan. Dito. Baliin mo yan. Tapakan mo ito. Ayan yan. So, at marami pang version. Ito. Another version. Okay? Ito yan. Ang ilaw rin dyan. Dito yan. Pagbagsak mo. Ito yan. Yuntog mo dyan. Pwede mong iuntog dyan. Pwede mong ibagsak dyan. Ganyan. Pwede mo na upakan na ganyan. Pwede mo nang baliin dyan. Ang daming mong pwedeng gawin. So, sa Igorot freestyle combat, ang sistema o prinsipyo kung paano ka lumaban ay kailangan sunod-sunod ang follow-up mo. Huwag mong bigyan ng kalaban na mayroon siyang opportunity to counter against you or para makarisback. Hindi pwede. So paano? Ito lang simple lang, paano to makarisback? Tira lang. Paano makarisback nun? Dito na lang. Tapos na Dito pa lang Bagsak na Dito na lang. Dito na Pwede yan. See, paano makarisback yan? Wala na. Sa'yo na ito lahat. Ganun ang totoong laban. At pag ginamit mo ito sa MMA,
nasa sayo yung control para hindi ma-injure yung kalaban mo. Pero pagdating sa self-defense, in just split seconds, you can destroy the opponent or you can even kill the enemies. Especially if the enemy is Remulla. Or who else? Romualdez. Or all corrupt government officials. They deserve to be destroyed. Ayan yan. Yan ang isang trabaho ng totoong warrior. Warrior always protect the weak. Not to be used by these corrupt mammals, reptilian people. They are the problem of our society. Kaya tayo naghihirap dahil sa itong mga demonyong namumuno sa gobyerno natin na super corrupt. Tingnan mo yung mga pamilya ng mga nagiging presidente ng Pilipinas, nagiging senador, nagiging congressman, nagiging chief executive sa gobyerno. Napakayaman nila. Hindi naman sila dating mayaman Pero napakayaman nila. Tignan mo yung pamilya ng mga Marcos. Diba? Yumaman ang pamilya ng mga Marcos. Dahil sa korupsyon na ginawa ng kanilang lulo, tatay. Si Idralyn Marcos. Yan ang kumulimbat ng kayamanan ng Pilipinas. At hindi lang yan. Si Ramos, tinagurian na boy binta. At hindi lang yan. Yung panahon ni GMA, ang daming nakurakot. Pero, mas bitter si GMA. Kaysa yung mga previous president. Okay? So, ang mga taong mga ganyan, yan ang dapat na dinidestroy. Para huwag tularan ng mga ibang mga Pilipino. Okay? So, yan ang ituro natin sa mga anak natin. Turuan natin ang mga anak natin na gumawa ng maganda. Hindi magiging magnanakaw. Hindi magiging kurap pag sila ay nakaupo sa gobyerno. O halimbawa kung sila ay nagiging negosyante o whatever, kahit ordinary man o na trabaho, basta importante, ginagawa mo ang tama based on morality. Pero pag ang itinuturo natin sa mga anak natin ay para lang magiging excellent sa academy, pinapalakpakan daw sila pag sila ay naging abogado, nagiging engineer, nagiging doktor, nagiging academician. Pinapalakpakan yan, pinagyayabang. Pero walang kwenta yan pag sila ay gumagawa ng problema sa ating bansa, sa ating society. Kasi karamihan, halos 99.9% ang nagbibigay ng problema sa mundo, sa bansa, ay itong nagmamagaling na mga tao. Kasi pinagyayabang lang nila ang kanilang pinag-aralan, naabot sa edukasyon, pero ang edukasyon na pinagyayabang nila ay peke. Hindi yan ay totoong edukasyon yan. Yan ay kinopya lang yan sa mga libro, sa mga seminar, sa mga lecture. Ang totoong education is based on morality, based on technology, based on enlightenment, based on strong righteousness. Yan ang totoong education. Hindi yung abogado ka, doktor ka, engineer ka, economist ka, ay ibig sabihin educated ka. Mali. Mali yan. Hindi education yan. Nangupya ka lang dyan sa pinag-aralan mo na yan. Tools mo lang yan para mabuhay. Pero hindi dapat pinagyayabang yan. Okay? Katulad nito, maraming pumasa sa mga bar exam, halos umiyak sila. Halos na grabe ang kanilang kaligayahan.
Pero, ang kailangan dyan, yung gagawin mo. Kung gagawa ka ng tama. Pero kung gagamitin mo yan, para babaluktutin mo din yung batas, para lang kumita ka, pang sarili mo, pang pamilya mo, pang kaibigan mo, wala kang kwentang nilalang. Kasi ang action mo is erroneous, irrational, immoral, at saka defective na pagkatao. Defective na prinsipyo. Kailangan natin ang tao na matino. At yan ang ituro natin sa mga ating mga anak. So, pwede mong gamitin yung pinag-aralan mo para i-guide ang pamilya mo, ang anak mo. Tulad ko, nagpa-practice kami ng martial art, pero kinukunik ko sa pag-aaral ng tama. Laging kinukunik sa pag-aaral, pagsunod, hindi lang pag-aral, kundi pagsunod o pag-practice sa tama, sa morality. Sa amin, igurot, inayan. Okay? Let's observe the conduct of inayan in our everyday life. Okay? Because that is our fundamental guide towards our human desideratum. We cannot reach that human highest point of destiny, okay, if you are building an obstacles, okay, going to that human destiny. Sa mga Christian, ano bang destiny nila pag sila'y namatay? Sa heaven. Sa mga Muslim, ganoon din, heaven. All those people believing in dualistic philosophy, who are believing in hell or heaven, this kind of belief are so-called dualistic believers. Okay, pero it doesn't matter. What is more important is, in this life, we have to follow the righteousness. And we are human beings. We have the capacity to distinguish what is right and what is wrong. And when we follow the righteousness, that is the use of rationality. But sad to see that almost our leaders in our country are immoral. They are corrupt. Okay? They are super corrupt. Because if they are not corrupt, very simple, they should stop gambling, all kinds of illegal or legal gambling. Wala dapat yan. They should stop selling tobacco and hard liquor. Dapat na patigilan nila yung San Miguel Beer Corporation na yan, na sumisira sa buhay ng milyon-milyon na Pilipino. Dapat na tumigil ang tobacco industry na sumisira sa buhay ng milyon-milyon ng Pilipino. At lahat ng produkto na punong-puno ng toxic chemicals, lalong-lalo na sa pagkain, sa agricultures, na sumisira sa buhay ng maraming Pilipino. Ngayon, ang tanong, magagaling ba kayong mga leader? Moralist ba kayong mga leader? Pag nagsasalita kayo, akala ninyo ang gagaling ninyo. Pero yung simpleng mga negosyo na yan, na nagdudulot ng kasamaan sa buhay ng tao, hindi nyo matanggal. At hindi nyo maisip na tanggalin. At wala sa pakiramdam ninyo na alisin ang immoral form of business. Why? Because you belong to that category of reptilian people. Okay? But don't worry. There will come a time that your time is over. Maaaring mabuhay kayo na ini-enjoy nyo ang inyong kapangyarihan, namang api ng kapwa ninyong mga Pilipino. Pero doon kung totoo ang heaven and hell, ang bagsak ninyo, hell, hindi heaven. Hindi pwedeng mabayaran ang heaven. Kahit ilang bilyon ang ibigay ninyo sa mga pari ninyo, sa mga pastor ninyo, para ipagdasal kayo, para masalvage kayo, hindi ho mangyayari yan. Hindi masasalvage ang inyong kasalanan. Kasalanan is kasalanan. Okay? Yan ang mangyayari sa inyong mga masasamang namumuno ng Pilipinas.
Ha? Kayo, grabe kayo. Ha? Wala kayo ibang gawin kundi puro pangungurakot. Tingnan niyo ang sinasabi ni ex-President Duterte. 30 to 40% ang binubulsa ng karamihan sa mga congressman, senator at mga executive. Ha? At sa mga executive branch of the government. Almost all of you ay nasisilaw sa material. So ang babaw ng kaligayahan ninyo dahil sa material lang kayo. Remember, material is limited. The thirst for happiness is unlimited. Therefore, only infinite entity can satisfy the human thirst for forever happiness. Okay? That's it for tonight. Those people who loves watching our martial art YouTube, Igorot Freestyle Combat, you're welcome. You can always be with us. You can learn from us. We are teaching a very practical form of martial art, and we know very well that it's a very effective, very practical. And if you want to learn also directly from us, you can come to us and we will teach you free. Okay? Because teaching of knowledge should be free. Okay? Because this knowledge is also free. We just get that knowledge from the Supreme Creator. Where we came from. Where everything came from. And expressed in this cosmic universe. And we, human beings, must enjoy it and use for physical, psycho, spiritual liberation and expression. And that is how we do or conduct our service to humanity and service to God. Okay? If there is service to humanity and there is service to God, there is progress. If there is progress, there is spiritual victory. And that is our common goal for all human beings. Whether you realize or not, or the person realize or not, that is our destiny. Thank you. Maraming salamat. See us in our next Igorot Freestyle Martial Art YouTube channel. Anong nangyayari sa'yo sa martial art pag nagpa-practice ka? Nakakatulong ba? Yes. And I just want to encourage you all to do martial art for just 2 hours a day. That will be 14 hours a week. And by doing martial art, you can be mentally alert. And by being mentally alert, you can do work, study, and other stuff. So martial art is a big help for me since I am a student, and that is all I can say. Great. Totoo yan, ha? Totoo yan. Nakakatulong sa pag-build ng mental alertness. Yung memory, yung logic, reasoning, intellect, creativity, strong mind, supra-aesthetic knowledge, and many more. Countless mental faculties are just dormant in this superconscious mind. And once you do martial art, together with becoming a vegetarian, doing fasting sometimes, taking food supplement, including stem cells, and herbal medicines, plus meditation and singing spiritual songs, together all this energy will create a physical, psycho-spiritual formula, okay, which will improve this physical, psycho-spiritual frequency, whereas we can be fully maximize our human potentials, the human resources. Okay? So, ayan. Please
share this to your social media and friends. I want you to watch our channel, click that notification bell below and subscribe. Thank you.